40 weeks and 2 days. Nagising ako sa gabi para umihi. Kamakailan lamang, ako ay nagpupunta sa banyo tulad ng bawat 20 minuto. Bahagya akong nagising nang maglakad ako papunta sa banyo para gawin ang aking ginagawa. Nang matapos ako, papalabas na ako nang may naramdaman akong likidong dumadaloy sa aking mga binti. Kumunot ang noo ko, bago tumingin sa ibaba. Are you kidding me? Umihi lang ako sandali. Ngayon ako ay ganap na gising. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng likido at napagtanto kong hindi pala ito ihi. Nabasag ang panubigan ko. Finally. Ang aking due date ay 2 araw na ang nakakaraan, at ang aming munchkin ay sobrang komportable sa aking tiyan na ang paglabas ay tila hindi isang pagpipilian. 4 na araw na ang nakakaraan, nang pumunta kami sa huling appointment ng doktor, sinabi niya sa akin na 2 centimeters dilated ako, at baka ma-induce ako. Kaya, sinubukan kong i-induce ang aking labor ng natural. Uminom ako ng maraming tsaa, kumain ng maraming snacks based sa peanut butter, saging at pinya. At ginawa namin ang parehong mga aksyon na nagdala sa akin sa sitwasyong ito, umaasa na gagana ito. Mukhang nangyari na. Pinunasan ko ng tissue paper ang tubig sa binti ko, at tumingkayad para linisin ang sahig ng banyo. Naghugas muna ako ng kamay bago naglakad papunta kay Sebastian. Niyugyug ko ang balikat niya ng ilang beses. Nagsimula ang isa sa mga contractions, at inabot ko para kunin ang phone niya para maorasan. Yes, tanong niya na inaantok pa. Nabasag ang panubigan ko, sabi ko sa kanya. Ano, napaupo siya bigla. Calm down, I'm fine but we need to go to the hospital though. Tumango siya, naglakad ako papunta sa closet para magbihis, at ganun din si Sebastian. Kinuha niya ang aking hospital bags, ang kanyang telepono at ilang mga bagay na maaaring kailanganin niya. Tumayo ako sa tabi ng salamin, tinitingnan ang sarili ko, at ang baby bump ko sa huling pagkakataon. Ready to go? Tanong ni Sebastian at tumango naman ako. Sa susunod na pag-uwi natin, wala na itong baby bump at hawak-hawak natin ang baby natin, sabi ko sa kanya na ikinangiti niya. Bumaba na kaming dalawa at nakita namin si Thalia at Alfred sa may sala na naghihintay sa amin. Pareho silang nasa pajama nila as it was 1:45 AM. Lumapit sa akin si Thalia, at niyakap ako sa isang mainit at nakakaaliw na yakap. Magiging maayos ang lahat, ikaw at ang baby ay magiging ligtas at malusog, hinalikan niya ako sa noo ko, bago siya humiwalay sa yakap. Niyakap din ako ni Alfred bago sumabay sa amin papunta sa sasakyan. Habang uupo na kami, naramdaman ko ang panibagong masakit na contraction kaya napahinto ako sa aking kinatatayuan at napangiwi. Naupo ako sa upuan at isinara naman ni Alfred ang pinto ng sasakyan. Nagmaneho si Sebastian papunta sa ospital. Sa aming paglalakbay, nakaranas ako ng parehong masakit na mga contractions ng ilang beses, at huminga upang tulungan ang aking sarili. Andito na tayo, pagpapaalam sa akin ni Sebastian. Bumaba na kami ng sasakyan, at mabilis na kinuha ni Sebastian ang mga bag. Naglakad kami papunta sa entrance and on my way, I had to stop because of another contraction. Pinulupot ko ang isang braso ko sa braso ni Sebastian, habang naglalakad kami papunta sa emergency unit. Talagang tahimik at walang laman. Pumunta kami sa counter, at sinalubong kami ng isang matandang babae. Hi, I'm in labor, sabi ko sa kanya. I see, ngumiti siya. Ipinulupot niya ang isang bracelet sa aking wrist, bago pumasok ang isang lalaki na may dalang wheelchair. Ihahatid ka niya sa kwarto mo at may pupunta na nurse, sabi sa akin ng ginang at tumango naman ako. Umupo ako sa wheelchair, at pumunta na kami sa elevator. Huminto muna kami sa isang counter at kailangan kong mag-fill out ng form. Then nakarating na kami sa room namin. Tumayo ako habang inilapag ni Sebastian ang mga bag sa couch. May hospital gown sa kama, at tinulungan ako ni Sebastian na isuot iyon. Tinali ko ang buhok ko ng messy bun. Pumasok ang isang nurse, at sinimulan niya akong kabitan sa ilang mga makina habang nakahiga ako sa kama. Ang aking mga contractions ay mas regular at 7 minuto ang pagitan. Umupo si Sebastian sa couch, habang matamang nakatingin sa ginagawa ng nurse. You are still like 3 centimeters dilated, we'll have to wait for the epidural. Sabi ng nurse at tumango naman ako. Pagkaalis niya, naglakad pabalik sa akin si Sebastian, at hinawakan ang kamay ko habang nakaupo sa stool. You look pretty, komento niya, sinusubukan akong pakalmahin.
Ngumiti ako, talaga. Of course, like always, may gusto ka bang gawin ko para sa'yo? Mahinang tanong niya, at tumango naman ako. Give me some kisses, sagot ko. Ngumiti siya, sige. 4 na beses niyang hinalikan ang mga labi ko, bago halikan ako sa pisngi. Kung kailangan mo pasabihin mo sa akin, kumindat siya, kaya napangiti ako. Napasigaw ako nang maramdaman ko ang panibagong contraction. Isinandal ko ang ulo ko sa likod, did the breath in and breath out steps, habang si Sebastian ay ipinahid ang hinlalaki niya sa likod ng kamay ko. I love you. I love you too, sabi ko sa pagitan ng sakit na buntong hininga. Sa kabilang banda, si Sebastian. Not gonna lie, natakot ako pero hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya. She's so strong for going through all this pain to bring our little munchkin to this world, I don't want to discourage her with my fear. Sa halip, gagawin ko ang lahat para pakalmahin siya. Alam kong wala akong masyadong magagawa but still, I'll try. 3 oras sa loob, siya ay nagpapahinga sa kanyang mga mata habang kinakaharap pa rin ang masakit na mga contractions. Naramdaman kong medyo nanginginig na siya, at medyo nanlamig ang mga kamay niya. Gusto mo ba ang kumot mo, love? Tanong ko sa kanya, at tumango naman siya, nakapikit pa rin. Nilalamig ako, bulong niya. Naglakad ako papunta sa bitbit naming suitcase, at kinuha ang kanyang pink na malambot na kumot. Naglakad ako pabalik sa kanya, at kinumutan siya. Salamat, sabi niya. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok ang nurse, tiningnan siya at sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang epidural, dahil siya ay 4 cm dilated na. Nakita kong nabawasan na ang sakit na nararamdaman niya habang nagsisimula ng magsimula ang epidural. It was now 6 a.m. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Mabuti pa ngayon pero medyo pagod na ako. Sumagot siya. Gusto mo ba ng tubig? Tanong ko sa kanya at umiling siya ng no. I'm good, sinabi niya. Kanina pa ako tinext ni Alfred para magtanong tungkol sa kalusugan niya, at gayon din ang mga kaibigan at pamilya namin. Ibinigay sa akin ni Katrina ang phone niya, dahil alam niyang magte-text si Neri sa kanya, at mag-reply ako sa kanya. Lahat sila ay sabik na mamit ang aming munchkin. Ganun din kami. Makalipas ang ilang oras sa 1 p.m., sa wakas ay 7 cm dilated si Katrina. Napagod siya, mayroon siyang ilang cubes ng yelo at tubig upang manatiling hydrated, at ang mga nurse ay pumapasok at lumalabas. Sa ngayon ay 6 p.m. na, at sa wakas ay 10 cm dilated na siya. Nandito ang mga nurse, nandito rin ang Dr. Georgia namin. Sa kabilang banda, si Katrina. Kapag naramdaman mo ang contraction, itulak mo at magsisimula na tayong magbilang. Sabi ni Dr. Georgia, at tumango naman ako. Pagod na ako, pero handa akong itulak palabas ang munting munchkin na ito. Naramdaman kong dumarating ang contraction, at sinimulan kong itulak habang nagbibilang si Dr. Georgia. Gayunpaman, huminto ako sa kalagitnaan, nang pakiramdam ko ay masusuka ako. It's okay, breath. Nagpahinga muna ako ng konti, bago tumulak ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Napahinto ako dahil hindi ako makahinga. Sorry, can't breathe, humihingal ako. It's okay, you're doing great but you need to go over the bump now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. 9, 10, breathe. I can see the head, narinig kong sabi ni Sebastian. Naramdaman kong nilagyan ako ng tuwalya ng nurse, habang inaabutan ng isa pang nurse si Sebastian ng gunting. Isa pa at matatapos na. Huminga ako ng malalim at ginamit ang lahat ng natitirang lakas ko, para gawin ang panghuling push out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here is the baby. Napuno ng malakas na sigaw ang silid. Nangingilid ang mga luha sa pisngi ko, habang hawak ko ang baby ko. Congratulations, it's a baby girl. Ang baby ay natatakpan ng puting bagay at ilang dugo, ngunit siya ay napaka-precious. Pinutol ni Sebastian ang cord, bago hinawakan ng nurse ang baby para linisin. She's so tiny, natulala na sabi ni Sebastian. Sumandal ako, wala akong lakas para gumalaw. Ginawa ng doktor at mga nurse ang kanilang trabaho sa akin at sa baby.
They got us cleaned. Magpahinga ka ng konti, I'll look after her, sabi sa akin ni Sebastian, bago hinalikan ang noo ko at tumango ako. Halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Pagkapikit ko, nahimatay ako. Pagkagising ko, skin-to-skin contact na si Sebastian sa baby girl namin. Nakasubsob siya sa dibdib nito habang payapang natutulog. Hey, mahinang sabi ko para makuha ang atensyon niya. Tumingala siya at ngumiti. She's so tiny and precious. Ngumiti ako pabalik. Anong nangyari nung nahimatay ako? Tinanong ko siya. They check her, check you and left us to have some skin-to-skin contact. She cried for the first 15 minutes but then she got comfy and stopped. Sabi sa akin ni Sebastian. Pagod na pagod ako, kaya hindi ko man lang siya narinig na umiyak, dagdag ko. Ayos lang, kailangan mong matulog. Tumayo siya, naglakad papunta sa akin. Ibinaba ko ng konti ang gown ko para may skin-to-skin ako sa baby girl namin. Umiiyak siya ng ilang segundo habang ginagalaw namin siya, pero natigil ng hawakan niya ang dibdib ko. Hinila ni Sebastian ang kumot sa aming dalawa. I'm hungry, sabi ko sa kanya. I'll get you some food. Sinuot niya ang t-shirt niya bago lumabas. Bumaba ang tingin ko at bahagyang hinaplos ang pisngi niya. Hinalikan ko din siya sa ulo. Makalipas ang ilang minuto, gumalaw siya at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Hi baby, mahinang sabi ko. Nakatingin lang siya sa isang lugar bago pumikit. Muli niya itong binuksan at sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito isinara. She was so alert. Pumasok si Sebastian dala ang pagkain at nilagay niya ito sa mesa. Gising na siya, komento ni Sebastian. Oo. Narinig naming bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Georgia. Hi again. Hi. Oh, she is awake and alert. You should start to make her latch on you. Since she's awake, she'll do it pretty soon. Sabi ni Dr. Georgia at tumango naman ako. You can put her clothes on her now if you want. Isa pa, mayroon tayong ilang tests na gagawin sa kanya. Ipinaalam niya sa amin. Sure. The nurse will come to examine her soon. Lumabas na siya at nilingon ko si Sebastian. Can you lift up the bed more? Yeah, pinindot niya ang button sa gilid ng kama at umangat ito ng kaunti. Naglagay ako ng unan sa ilalim ng aking braso bago ilagay ang baby sa position in breastfeed. Gusto mo pa kainin kita? Tanong sa akin ni Sebastian. Sige, anong dinala mo? May mac and cheese, ham sandwich at avocado slices. Lahat ng paborito mo, sinabi niya sa akin. Gusto ko munang matry ang mac and cheese. Hinawakan niya ang kutsara, binuksan ang cover at sinimulan akong pakainin. I looked down and she was latching slowly, but she was doing it. I already informed everyone that it's a baby girl. Now they are all eager to meet her, at para malaman ang pangalan na pinili natin para sa kanya. Nagsalita si Sebastian. The name is as pretty as her. Ngumiti ako. Indeed. Ngayon ay 11 p.m. Pareho kaming kumain ni Sebastian, pati si baby ay pinakain at handa na kaming lahat para magpahinga. Sebastian rocks her back and forth before putting her in the crib. Hinila ko ang puting kumot sa paligid niya, at hinila ang crib palapit sa kama. Nakaupo na ako, pero medyo nahihirapan akong maglakad dahil masakit pa rin ako. Masarap ang pagkain na binili ni Sebastian, at busog ang tiyan ko. Mayroon akong sapat na lakas upang alagaan siya sa gabi. Naramdaman ko ang pagyakap ni Sebastian sa akin, at sumandal ako sa yakap niya. Pareho kaming nakaupo sa kama, nakatingin sa aming little munchkin. You are awesome and amazing, alam mo ba yun? Tanong niya, kaya napangiti ako. Salamat, inilagay mo na ba ang pangalan niya sa mga papel? Tinanong ko siya. Oo, at ito ang parehong pangalan na napagpasyahan natin, kung magkakaroon tayo ng isang baby girl. Cristina Cassandra Alvaro. At dito na po, nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.